Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang natatanging event na nagbibigay spotlight sa galing ng mga Pilipino sa larangan ng visual storytelling. Yan ay ang Philippine International Comics Festival o PICOF, isang selebrasyon ng mga galing ng mga Pilipino sa paggawa ng comics mula sa makukulay na karakter, kakaibang kwento hanggang sa world-class na talento ng ating mga comic artists. At para ikwento sa atin ang mga dapat abangan sa naturang festival, ay makakapanayam natin ang director ng Philippine International Comics Festival na si Mr. Paulo Heras. Good morning po at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Thank you for having me. Hey, sir, ano ang naging inspirasyon sa pagbuo ng PICOF at paano ito nakatulong sa pagpapalago ng comics industry dito sa ating bansa? Siguro nag-umpisa kami sa pag-organize ng mga comics art market since 2015 at hindi pa rin ito sapat na kulang pa rin yung mga mambabasa, kulang pa rin yung mga creators na para gumawa ng comics. Kaya na-inspire kami sa Cinemalaya ng Philippine Independent Film Festival, kung saan nag-create ang mga filmmakers ng sarili ng pelikula at napansin ito sa abroad at in turn inspired local viewers to start watching independent Filipino films. So yun yung ginawa naming strategiya para sa pagpapalago ng hindi lang mga bagong comics kundi mambabasa nito. Sir, ito pong PICOF, mga ilang years na po ulit ito? Ilang years na yun na po? We started organizing the Philippine International Comics Festival since 2020. No, in-announce namin noong 2019 kung may mga komikero na interesado na makahanap ng mga mambabasa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. At nakahanap kami ng mga creator na nag-submit ng mga comics pitches at namili kami ng 10 para meron kaming official selection. So, PICOF is the only comics festival in the world that has an official selection of 10 graphic novel pitches na dinedevelop namin sa isang creators lab at pinapublish in time for the festival. Kaso, 2019 yun, a few months later, nagkaroon ng pandemya, and then it affected the creators in different ways. Na they have to focus on their livelihood, they had to focus on their own overall health. And so ang ginawa po namin, we pivoted our festival also online. In-announce namin ang PICOF at nakilala namin yung mga iba't ibang comics festivals around the world. Mga katulad namin na pare-pareho yung mga hinaing ng comics sa bawat bansa. So nakilala namin yung mga comics publishers from Southeast Asia, tsaka mga creators, mga scholars at critics. So we've been organizing the online festivals from 2020 to 2023. And then last year, we held our first physical festival. So itong footage na nakita nyo ay from last year. And then second na ngayong weekend. Sir Paulo, very exciting to para sa mga mambabasa ng comics at para dun sa mga mismong comic creators. Ano na lang po yung gusto nating ma-impart na mensahe para dito sa ating gagawing PICOF sa mga dadalo, lalo na sa mga kabataan na maaaring pumasok dito sa industriyang ito at mga bagong henerasyon po ng mga comic creators? Siguro the biggest change that we have for Filipino comics ay unti-unti na siyang nakikilala sa abroad ulit. So kung dati nung 60s at 70s nakikilala ang comics illustrators natin kasi na-hire sila sa US, yung mga big comics publishers tulad ng Marvel at DC.
So kilala ang mga Pilipinong ilustrador ng comics dahil sa bilis at galing ng at husay nila sa pagdodrawing. Ngayon naman, nakikilala ulit ang Pilipinas, ang mga comics ng Pilipinas dahil natatranslate na siya sa iba't ibang languages sa iba't ibang bahagi ng mundo. In fact, the most translated literary genre of the Philippines as of today is Filipino comics with over 100 foreign translations. And we've only been doing this for over 3 years now, representing the Philippines in international book fairs, in international comics festivals. And the most translated Filipino book is a comic book. It's Sawala by Renren Galeno. She's a Pulitzer finalist last year. And she won the National Book Award here in the Philippines for her graphic novel Sawala. And it's translated in 8 languages worldwide. So maraming dahilan para matuwa sa comics. Maraming dahilan para magsimulang magbasa muli ng comics. Yan yung sineselebrate namin ngayon sa Philippine International Comics Festival. Yes, very exciting, no, sir? And aside from that, I know meron din tayo mga makabagong technology to help that out, no? Pero sir, ito naman po, ano po yung mga plano o yung mga project ng PICOF para po mas mapalawak pa yung reach o yung impact nito sa mga Pilipinong comic creators? Well, for the festival, isa sa mga promo namin ay nagpapamigay kami ng libreng comics, no, sa unang 1,000 attendees nito na makakadalo. No, may libre silang tuwa comics anthology, makikilala nila yung iba't ibang komikero na Pilipino na over 200 independent Filipino comics creators are present. May exhibit si Mars Ravilo. So nahanap po namin yung pamilya po nila at magtatayo sila ng exhibit. Meron ding exhibit, ang country of highlight namin ay Palestine. At maraming we will be having 3 days of the comics master classes kung saan may isa kaming workshop na tinuturo ang nawawala or ang lost art style ng Filipino comics na tinuturo ni Randy Valiente. At may cartooning workshop ang Samahang Cartoonista ng Pilipinas. At may film screening ang Comics with a K documentary film na dinirect at produce ni Jay Ignacio na isang National Book Award winning comics creator. At marami pang iba. So maraming dahilan para pumunta at magsimulang magbasa at magsimulang mag-drawing ng comics. Ayan, there are so many good reasons mga ka-RC para puntahan yan, no? Sir, invite nyo na rin po ang publiko na suporta na naturang festival na ito. Inaanyayahan ko ang lahat ng mga interesado or curious kung ano ang itsura at ano ang mga kwento na makikita sa Philippine International Comics Festival. Magaganap ito sa SM Mega Mall Trade Hall 2 sa July 5 and 6, Saturday and Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Yun. Maraming magaganda at bagong comics na lalabas ngayong linggo. Alright, very exciting. Exciting. Pili ko ron pupunta ka dyan. Mga comic geeks, mga favorite diba, characters. Mga comic geeks. At saka marami tayong mga palabas na galing sa comics. Ayan na. Alright, thank you very much sa pagbabahagi po sa amin ng detalye patungkol dito sa Philippine International Comics Festival. Once again, Mr. Paulo Heras. Have a Thank nice you, day sir. po.